Naimbag manen nga aldaw tayo amin kakapsat kaya nagagayam at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa ating programang The Guardian of Truth na ating napapakinggan at napapanood dito lamang po sa ating radio DCCB at Facebook tuwing araw po ng Lunes at araw ng Sabado sa oras po ng alauna hanggang alauna 30. At ako na naman po ang inyong magiging lingkod at makakasama ninyo ng 30 minuto na tayo po ay mag-aaral, magsasaliksik ng mga salita ng ating Panginoon. Siyempre, bago yan mga kapatid at kaibigan, nais ko munang batiin ang lahat ng mga kaibigan, kapatiran na siya pong sumusubaybay sa ating programang ito. Unang-una, binabati natin ng magandang tanghali ang lahat ng mga kapatid natin na nakaantabay na po. Kanina po lamang ay nakita ko po kung sino yung mga nakahanda talaga, no? Pagka-open po pa lang po natin yung ating Facebook ay nandyan na po sila. Sinasabi na po nila na sila po ay nakahanda na po sila. Okay? So, kilala nyo kung sino kayo mga kapatid at kaibigan. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, hindi po hindi natin may pagpatuloy ito, kundi di natin batiin ng kanilang mga pangalan, ang mga tagapanood natin sa ating Facebook, mula kay kapatid na June Uclaray Miranda ng Balesteros. Ayan, magandang tanghali sa lahat ng mga taga Balesteros, Kabuluan East. Ayan, magandang tanghali po sa inyo, sa family Miranda. Ayan, Sherwin Miranda, Deli Miranda, June Miranda ng Balesteros. Magandang tanghali sa lahat ng kapatiran dyan sa may Kabuluan. Ganon din, binabati natin ng magandang tanghali si kapatid na Jackie Lou Nicolas Lapitan. Okay? Kung hindi ako nagkakamali, ito ay taga Magrig. Ayan, Solana. And of course, kay Brother Emmanuel Cupido Bugnosen. Ayan, magandang tanghali, Brother Emmanuel Cupido Bugnosen. Sister Eileen Cambry, magandang tanghali po sa inyo. Brother J. Mitch, ayan, Velasco Macapulay, Sister Janeline Castro Eboho, and Brother Raul Espinisin ng Ilocos. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat, And of course, yung mga nandito po sa Tuguegarao na sila po ay nakikinig sa station, sila kapatid na Rodi Gumpad and Sister Tessie Gumpad, ayan, ng Metro Tuguegarao. Magandang tanghali sa lahat ng mga Tuguegarao. Also, happy listening kay kapatid na Flor and Sister Flor and Sister Tetchi Constantino ng San Gabriel. Ayan. Ganon din, binabati natin ng magandang tanghali ang ating kapatid na Lino Daraway and Sister Elsie Daraway ng Palwa. Ayan, magandang tanghali po. And of course, sa lahat ng mga taga Palwa Norte, magandang tanghali po sa inyong lahat. Kay Brother Andy and Sister Cora Aquino ng Panakal Village, magandang tanghali. And of course, kay Sister Fiona and Sister Cheng Vicencio ng Panakal, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ganon din, binabati natin ng magandang tanghali si Sister Josephine Lim, Sister Arlene Maramag, Sister Riza Ignacio Besa, Sister Shenailin Nietes Edilio, and of course, kay kapatid na Randy Biernes and Josepa Biernes ng Katagaman. Ayan, magandang tanghali po sa lahat ng mga nasa Katagaman, lalong-lalo na sa mga Biernes family dyan. Ganon din, binabati natin ng magandang tanghali ang ating
mother-in-law. Ayan, si Mama Beth ng Nolasco Pansiteria dyan po sa may Kalantak, Alcala. Ayan. And of course, kay Tita Banji, Dakiwag ng Karitan. Magandang tanghali po. Kay Auntie Lilia Domingo ng Caba, La Union. Magandang tanghali sa lahat ng mga taga La Union. To Kuya Denver, ayan, magandang tanghali, Kuya Denver, Charles, and si Jack, ayan. And of course, kay Ate Lilian, dyan po sa may Amerika, ano? Magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, magandang tanghali din kay Sister Soledad Danao. Ayan, good afternoon, Brad. Brad, I watching. Una naman, I watching. Okay. To Sister Marifet Tibulong Angeles. Ayan, nasa Minagbag na po yan. Pero dati-dati po ay nasa abroad yan. At nakita po natin kanina sa May Patay, ano? Dahil nandun po tayo kanina sa May Patay. Okay, sa Minagbag. Sister Marifet Tibulong Angeles, welcome back to the Philippines. To Sister Nida Villamin, magandang tanghali po, Sister Villamin. Ayan, Sister Dulia Reyes Valdez from Montalban, Rizal, magandang tanghali. At sa lahat ng mga taga Rizal dyan, Montalban, Rizal, happy listening and happy good afternoon po sa inyong lahat. Pagpatuloy po natin mga kapatid kaibigan sa kapatid natin naman na taga Bansalan, Davao del Sur, yung mga Isla family dyan, magandang tanghali po sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Brother Frank and Sister Faith Isla, ayan. And of course kay Sister Marcel Sanchez at Tibagos, ayan, magandang tanghali. Sister Jennifer Limbawan Matias, ayan, magandang tanghali din. Ito yung taga ano rin to Minagbag, okay? Kung di ako nagkakamali, siya ngayon ay, yes, nasa Minagbag siya ngayon, okay? Ganun din, binabati natin ng magandang tanghali si Brother Anthony Panopio and Tol Panopio family dyan sa may Atulayan, ayan. Si Sister Mercy, Brother June, ayan. Brother June, ano yung apelyido mo, Brother June? Nakalimutan natin. Brother June, patay tayo niyan. Okay, basta kilala na ninyo kung sino kayo mga kapatid, ano, dyan sa may Atulayan. Ganon din kay Sister Jesseline Corpus ng Magirik, Solana, magandang tanghali. Sister Maura Guzman Camayo ng Alibago, Enrile. Sister Tess Esperanza Pader, yan, ng Magirik, Solana, magandang tanghali. Brother Alfonso Danao ng Baliwag, Peña Blanca, magandang tanghali sa lahat ng mga kapatid natin sa may Peña Blanca. And of course, mga kapatid natin dyan sa may Dingras, Ilocos, lalong-lalo na sa family Makusi, kung saan ang ating kapatid na John Makusi ay pumanaw na po. So, once again, nakikiramay ang aming family sa Makusi family po, kung saan ang ating kapatid na si John ay nauna na po sa heaven. Karon din binabati natin ng magandang tanghali si Brother Jimel Palong Behix ng Del Monte, Buog, Zamboanga, Sibugay Province. Ayan, at sa lahat ng mga taga Sibugay, Zamboanga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Brother Joel Ayag ng Dapawan City, magandang tanghali. Brother Jerry Moral, ayan. To Brother Juni Samontina ng Cavite. And Brother June Layusa, magandang tanghali sa inyo lahat. And Brother Jason Agbuya, ayan, ng Bicol. And hello and good afternoon kay Brother Andrew Romero ng Caloocan. Ayan. To Brother Kim Ka ng Davao, magandang tanghali po. Kay Brother Hope Itdang ng Davao City, magandang tanghali din. Brother James Paet ng Remos, Baggao. At sa ngayon, nasa Pasay City po siya. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Kay Sister Vilma Paragua Guillermo, ayan, magandang tanghali sa inyo lahat dyan. At marami pa po, no? Baka ubusin po yung oras natin, ha? Pero, sige lang po, sige lang, mag-ano lang po tayo, no? Pagpatuloy natin kay kapatid na Robert Pader Magarig Solana, magandang tanghali, of course, sa lahat ng mga taga Magarig. At sa mga kapatiran dyan sa may Magarig Solana, magandang tanghali po sa inyong lahat dyan. Kay kapatid na Manny Pader ng Lingos Solana, ayan. Kay brother Julay Aguinaldo ng Villa Corazon. And brother Andy Dapas ng Rizal, Kalinga. Okay? And of course, huwag naman natin kalimutan na batiin ang ating kapatid na si Jimmy Duque ng Kalamagi, Amulong, kung saan siya po yung ating nakasama sa pangangaral kanina sa Minagbag. Ano? At maraming salamat sa mensahe na iyong ipinamahagi kanina. At sana ay marami ka pang maihaon na kaluluwa, mga kapatid na Jimmy Duque. Ganun din kay Brother Jimmy Domingo ng Lanas Solana. Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. And of course, sa lahat na po, sa lahat na po na sumusubaybay sa programang ito, dito po sa Radio DCCB 684, Tuguegarao City, at sa lahat po ng sumusubaybay din sa atin sa Facebook. Nako po, magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating programa at pakikinig at panonood. Sana po ang Diyos ang gumabay at bumendisyon po sa ating lahat. Okay? At sa lahat po ng mga may sakit, kayo po ay nasa aming panalangin. Sabihin lang po ninyo kung sino kayo. Gusto ko lamang pong idagdag ninyo sa panalangin ang ating mga kapatiran kung saan sila po ay namatayan. Namatayan. At syempre, yung iba nating kapatid dyan, gaya kanina mga kapatid, ay aming inilibing na ang ating kapatid na si Ermelinda Manzano ng Minagbag, Quezon. Okay? Siya po ay namatay last week lamang po. At kanina po ay ating iniatid na sa huling hantungan. Okay? At kami po ay humingi po ng panalangin sa inyo para kay Sister Annie Layos ng Minagbag. Dahil hindi po natin alam kung anong oras o araw kukunin ng Panginoon sapagkat siya po ay sabihin na lang po natin nalalapit na rin dahil sa kanyang kalagayan, palala po ng palala. Okay? At sa lahat po ng mga may sakit dyan, magsabi lang po kayo at ating pong idagdag yan sa ating panalangin. Ganon din, binabati natin ng happy birthday sa lahat ng may birthday sa araw na ito at sa nakalipas. At syempre, advance happy birthday po sa inyo para bukas kung kayo po ay kaarawan nyo bukas. Okay? Kay Rowena Romero na aking kabatch sa school sa St. Louis. Happy kaarawan po sa inyo, Ma'am Rowena Romero. And syempre, hindi po matatapos ang ating gawain ito kung hindi po natin pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon. Kung may Biblia po tayo mga kapatid, buklatin na po natin ang ating Bible at pumunta po tayo sa ating teksto sa tanghaling ito. Matatagpuan sa 2 Timoteo, Kapitulo 4, talata 6 hanggang 8. Dito makikita natin mga kapatid at pag-uusapan natin yung tinatawag na Paul Triumphant Confidence o sinasabi sa Tagalog, ang matagumpay na tiwala ni Pablo. Okay? Ang matagumpay na tiwala ni Pablo sa Panginoon. So kung ating titignan kung ano yung sinasabi rito sa talatang ito mga kapatid, narito po aking pong babasahin at sana po ay sumunod po kayo sa inyong mga Biblia.
Sa talata 6, ito ang sinasabi, sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon na aking pagpanaw ay dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikibagbaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong na katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangat sa kanyang pagpapakita. Ayan po sa wikang Tagalog po. Aking pong binasa yan para sa mga nakikinig po sa atin sa radyo. At kung kayo po ay nanonood, ayan po yung talata, maaari po ninyong ulit-ulitin. Okay? Pero lahat po yan ay nasa wikang English. At hindi ko po nilagay lahat ang mga versikulo sapagkat wala po tayong mga oras dahil po nga po ay napunta tayo sa Minagbag. Okay? Okay, ang matagumpay na tiwala ni Pablo ang ating pag-uusapan sa araw na ito mula sa ating introduction sa ating panimula. Ito yung binasa po natin na talata. Ito yung mga final words ni Apostle Paul patungkol sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Okay? Dito makikita po natin o maintindihan natin na si Apostol Pablo ay he fully trusted God until his last breath. Okay? Hanggang sa huling hininga niya, siya ay nagtiwala sa Panginoon. Kaya nga sinabi niya sa aklat ng Pilipos, chapter 1, sa verse 21, for me to live is Christ, to die is gain. Kaya si Apostol Pablo, mga kapatid, makikita natin sa talatang palang yan, siya ay nakahandang mamatay para sa ating Panginoong Jesucristo. And despite of hardship, at siyempre mga kapatid at kaibigan, walang tao na walang dinaranas ng mga pagsubok sa buhay. Si Pablo, mga kapatid, nagkaroon ng maraming mga pagsubok sa buhay. Napakadelikado, karamihan dyan. Kung babasahin po natin ang isang talata, kanyang binanggit ang mga nangyari sa kanyang buhay. Ito, tignan po ninyo mga talatang ito, mga kapatid. Sa Acts chapter 27, sa verse 42, sa Acts chapter 28, verse 3 and verse 5. Diyan natin makikita, mga kapatid, yung mga iba o ilan sa mga hardship ng buhay ni Apostol Pablo. At ganun din, mga kapatid, ang kanyang tinatawag na sufferings o pag-ihirap, okay, sa kanyang buhay. Napagdaanan niya yan, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 12 sa verse 7, okay? Huwag natin gayahin, mga kapatid, yung ginawa ng isang tao na sikat. 2019, siya po ay tinatawag na pageant. Isa sa mga pageant. Dahil lamang sa hindi natin alam o ano man yung problema na pinagdadaanan niya, kanyang tinapos ang kanyang buhay, mga kapatid. Sayang yung buhay niya. Makikita natin na siya ay nasa maganda estado ng buhay. Pero bakit ganun? Dahil lang sa mga problema, tatapusin na natin ang ating buhay. Huwag po sana, mga kapatid. Ito gayahin natin, itong pag-aaralan natin. Si Pablo, gusto pa niya sanang mabuhay ito. Kaya lang, siyempre hanggang dyan na lang yung binigay sa kanya ng Panginoon. At least natapos niya na lahat. Nasabi na niya lahat. Maaring gano'n, no? Na naipamahagi na niya ang lahat ng mga kailangan nating malaman patungkol sa ating Panginoon. Kaya ganyan ang buhay niyang, mga kapatid. Yung kanyang buhay naging mahirap, nagkaroon siya ng mga tinatawag na hardship sa buhay. And sa 2 Corinthians chapter 6 sa verse 3 hanggang verse 5, sabi nga rito, mga kapatid, Paul endures them all. Okay?
Huwag natin sayangin yung buhay natin mga kapatid sa pagpapakamatay. We must endure them all. Okay? Ganun dapat mga kapatid. Huwag yung pabigla-bigla tayo, tatalon-talon tayo. Patay tayo Sayang. Okay? And number 2 mga kapatid sa ating panimula, and now, His ends will come soon. Alam ni Apostol Pablo mga kapatid, na ang kanyang katapusan, kanyang kamatayan ay darating. Darating na. Meron yung tinatawag na attitude niya mga kapatid. Alam niya na yon. Paparating na yung kamatayan niya. Kukunin niya na yung buhay niya. Kukunin na yung buhay niya. Anong attitude niya mga kapatid? Pinakita sa atin ng ating banal na kasulatan. Okay? Sabi rito, he shows that he's very glad that everyone he cares are in the right path. Okay? Wala siyang ginawa mga kapatid kundi magtiwala sa Panginoon. Ayusin, pagsabihan ang mga Kristiyano. Yan ang mga ginagawa niya mga kapatid. Binabahagi niyang salita ng Panginoon. He encourages them. Sinasabi niya, stay in the faith. Okay? Yan ang mga sinasabi niya. At hindi lang yan mga kapatid, sa unang Korinto, sa Kapitulo 15, sa talata 58, kanyang sinabi, be steadfast, unmovable. Ayan. Huwag tayong pagalaw. Hindi pagalaw, Huwag magalaw. O di kaya huwag magpa-move sa mga iba, kundi sa mga salita lamang ng ating Panginoon. Okay? Yan yung kanyang ginagawa mga kapatid. Napakahirap ang mga ito, pero siya po ay nanatiling tapat sa kanyang ginawa, mga trabaho na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pagpatuloy natin mga kapatid at kaibigan, how did Paul show his confidence? Paano niya ipinakita ang kanyang pagtitiwala mga kapatid? Pangapat, ang ating Biblia, ang ating gagamitin dahil ito lamang makakatulong sa atin, dahil ito ay magsasabi sa atin kung ano yung mga katotohanan. At ang sinasabi rin niya rito mga kapatid, na ang Bibliang ito ay binigay sa atin ng Panginoon. Ang kaisipan ng lahat ng mga nakasulat rito ay galing po sa ating Panginoon. Sa binasa po natin kanina mga kapatid, 2 Timoteo chapter 4 sa verse 6, makikita natin na si Apostol Pablo, alam niya na darating ang kanyang kamatayan. Kaya nga po sinabi niya, for I am now ready to offered. Na ibig sabihin mga kapatid, sa ibang translation, sinasabi, it is a drink offering that being poured out. Na makikita po natin mga kapatid, na noong panahon, unang panahon, pag sila po ay nag-aalay, meron po silang tinatawag na drink offering. Ito ay pag-aalay po ng isang inumin sa Panginoon. Yan po ay ginawa ni, I think, si Jacob sa Genesis chapter 35, verse 14. Ganun din makikita natin ang isang pag-aalay sa Exodus chapter 29, verse 40 to 41, and Leviticus chapter 23, verse 13. Okay? Yan, ang ibig sabihin niyan mga kapatid, sa Apostol Pablo, habang papalapit ang kanyang kamatayan, sinasabi niya, ang tubig ko ay pawala na, paubos na. Ibig sabihin mga kapatid, nalalapit na, nauubos na yung oras, nauubos na ang kanyang araw, at siya po ay almost out of time na. Siya na po ay may-empty. Okay? Siya, may-empty, ibig sabihin, maubusan na ng tubig. Ganun. And then, sinabi niya rin mga kapatid, and the time of my departure is at hand. Anong ibig niyang sabihin mga kapatid? It is like he was about to depart from his work. Parang kumbaga paalis na siya para sa kanyang trabaho. Parang ganon. And he will going home. Okay? And his work, which is his ministry, and his home, which is his heaven. Revelation chapter 21, verse 3 and 4. Doon sa kanyang pupuntahan mga kapatid, which is in heaven, ay doon makikita natin
na wala na doon yung mga suffering, wala na doon yung mga hardship, wala na doon yung tinatawag na tears, wala na. Lahat yan po ay tatanggalin po ng ating Panginoon. Saan lugar po yan? Doon po sa langit. Okay. And then he finished the job by pressing forward, not backward. Okay? Siya po ay nanatiling nagtrabaho sa Panginoon, forward, hindi na po backward, forward lang po, until no more works to do for him. Philippians chapter 3 sa verse 14. Ikalawa mga kapatid, Paul triumphant confidence, ang matagumpay na tiwala ni Pablo, pinapakita niya rito sa talatang ito. Sa 2 Timothy chapter 4 verse 7, sabi niya, I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Na parang sinasabi niya mga kapatid, na si Pablo siya po ay nagtratrabaho. Ang kanyang mga trinabaho mga kapatid ay yung tinatawag na nagbigay siya ng magandang laban. Okay? Ano yung sinasabi niya na magandang laban mga kapatid? When the trouble comes, ang ginagawa ni Apostol Pablo pala, he prayed. Acts chapter 16, verse 25. Isa lamang po yan. And kapag siya ay nananalangin mga kapatid, he includes his enemies. Okay? Ipinagdarasal niya ang kanyang mga kaaway. 2 Timothy chapter 4 sa verse 14. Hindi niya pinapanalangin mga kapatid na sila ay mamatay. Hindi. Kundi ipinapanalangin niya na sana mabuksan ang mga isipan ng kanyang mga kaaway at makita ang katotohanan. Ganon din mga kapatid, when his enemies come to him, he escaped. Hindi siya, kung may kalaban siya mga kapatid, hinaharap niya, sige, suntukan tayo, mga ganon. Hindi. Yung kaaway niya mga kapatid ay papatayin siya. So anong ginawa niya? He escaped, tumakas po. 2 Corinthians chapter 11 verse 32 hanggang 33. Makikita natin, tumakas sa pamamagitan ng isang basket. Ayan po, nagtago siya doon. Okay? And then Paul feeds and give drinks to his enemies. Okay? When they are hungry and thirsty. Romans chapter 12 verse 20. Magandang gawain niyan mga kapatid, na kapag ang ating kaaway nagugutom, bigyan mo ng pagkain. Pag sila ay nauuhaw, bigyan mo sila ng inumin. Bakit? Alam niyo kung bakit mga kapatid? Basahin niyo Romans chapter 12 verse 20. Nandyan po yung sagot kung bakit natin gagawin yan. Ano pa? Yung sinabi niya, I have finished my course. Yan. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo mga kapatid? Kinokompara niya yung kanyang buhay Kristiyano na bilang isang atleta na tumatakbo sa takbuhan o oval. Okay? Anong ginagawa niya mga kapatid sa kanyang buhay Kristiyano? Siya ay press forward. Bakit? Anong ginagawa niya sa press forward niya? Nagtatrabaho siya para makuha niya ang kanyang gantimpala. Philippians chapter 3 verse 14. He believed that he can obtain his rewards after finishing the race. Kaya nga mga kapatid, tayo ay nabubuhay rito bilang isang Kristiyano. Tapusin mo yan mga kapatid, nang sa gayon ay iyong makuha ang iyong gantimpala na ibibigay sa atin ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 9 sa verse 24. Ano pa? Sabi niya, I have kept the faith. Paul did not wave his faith. Hindi siya nagpawindang-windang mga kapatid. Straight siya. Kumbaga, nanatili siya sa kanyang pananampalataya. Paano ginawa niya? Ano ba ginawa niya? He guarded it by boldly confronted Peter when malaman niya na si Peter ay may naging problema sa mga kapatiran, sa mga Hudyo at sa mga Hebreo. Sa Galatia chapter 2 verse 11 to 16, ayan mga kapatid, sinabihan niya si Peter. Sino si Peter? Apostol. Pero may ginagawa si Peter na hindi maganda bilang isang Kristiyano. Anong ginawa niya? He confronted Peter.
And then, he faced it. Hinarap niya ito by hardly press forward in every side. 2 Corinthians chapter 4 in verse 8. And then, he endured it by keeping the faith until the end. 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ito po yung mga ginawa ni Apostol Pablo, mga kapatid. Pinapakita niya ang kanyang pananampalataya, ang pagtitiwala niya sa Diyos ay naging steady siya. Okay? Nag-press forward siya. Kung ano yung dapat niyang gawin, ginagawa niya. Kung ano ang gusto ng Panginoon, ginagawa niya. He kept the faith until the end. Until his last breath, mga kapatid. Yan po yung sinasabi niya, I have kept the faith. Last, mga kapatid, number 3, his reward is waiting. Nandyan, sinasabi niya sa verse 8. Pinasa po natin kanina ang talatang yan. At sinasabi diyan, the crown of righteousness will be given to Paul and also to all who run the race. Kung hindi ka makikipagtakbo, mga kapatid, bilang Kristiyano, hindi mo matatanggap ang inyong gantimpala. You must finish the race. You must go with the race. Okay? And Paul knew there was an incorruptible crown. Alam niya, mga kapatid, na meron yung crown na masisira. Gantimpalang hindi magtatagal. Alam niya yan. Pero hindi yan ang kanyang hangad, mga kapatid. Kundi yung gantimpala na incorruptible crown. Okay? And then, crown that will not fade away, sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 4. Yan po ang kanyang matatanggap, mga kapatid. Hindi mawawala kailanman yan. Pinaghirapan natin yan, o pinaghirapan ni Pablo yan, yung crown na yan, sa'yo yan. Tatanggapin mo yan. Ibibigay yan ng Panginoon dahil kanyang itong ipinangako. And then, lastly, mga kapatid, we will all be appear before the judgment seat of Christ. 2 Corinthians chapter 5, verse 10. God will rescue the godly and punish the unrighteous. 2 Peter chapter 2, verse 9. Okay? So, ito yung conclusion natin, mga kapatid. Paul was blessed because he died in the Lord. Revelation 14, verse 13. Sinasabi rin yan, mga kapatid, ang mamatay ng dahil sa Panginoon ay mapalad. Okay? Mamaya na po tayong tumawag, mga kapatid. Lastly, second, is Paul's triumphant confidence lead us to live as a Christian while doing God's will. James chapter 1 verse 22 to 23. Ito pinapakita niya, mga kapatid, huwag lang tayong tagapakinig, kundi tagagawa. Okay? Walang magagawa, walang mare-receive na gantimpala ang taong tagapakinig lamang. Kailangan mong gumawa. And lastly, last verse, Matthew 7, 21 to 23. Do the will of God. Okay? So, maraming salamat na naman muli, mga kapatid at kaibigan. At sa ngalan po ng ating buting manager ng DCCB, si Manager Triles Cadel, at ang kanyang mga staff, to Brother Rodi Gumpad and Brother Flor Constantino ng Metro Tuguegarao Church, at ang inyong naging lingkod sa tanghaling ito, Brother J.R. Gumpad. Nag-iiwan po sa inyo ng magandang tanghali. Maraming salamat po.